Vice President Sara Duterte may ilalantad sa impeachment trial. Ano kaya ito? Grabe to ah. Naku, matindi to mga banateros. Mga kabiyaya, baka ito na yung matagal nating inaantay na mga ebidensya na hawak ni Vice President Sara Duterte. At baka napili niyang talagang panahon na para ilabas itong impeachment trial laban sa kanya. Grabe to eh. Dapat mga banateros, mga kabiyaya pakishare nitong video na to para malaman po para malaman po ng iba pa nating mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na yung mga OFW hero abroad at mapanood nila itong balitang ito. So ano nga ba yung maaaring mga ilalabas ni BP Sara Duterte sa tawag dito sa darating na impeachment trial? Kaabang-abang po ito mga banateros, mga kabiyaya. Ito na ba ang magiging katapusan ng Administrasyong Marcos? Sana nga. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, pakidamay na rin po ang aking TikTok account na J Guevara TV at aking Facebook page na Banateros, JG Banateros. At syempre, yung mga kasamahan ko rin sa Banateros Brothers at abangan nyo po yung bagong member namin. So hulaan nyo dyan kung sino yung magiging bagong member ng Banateros Brothers. Kilalang kilala nyo ito. Oo, itong vlogger na ito. Kilalang kilala nyo at i-comment nyo na lang dyan kung sino yung sa tingin nyo ay tawag dito. Sa tingin nyo ay miyembro. Oo, miyembro, magiging miyembro ng Banateros Brothers. At ayun grabe talaga tong mga nangyayaring issue ngayon. Lalong-lalo na ho dito kay bagong Senate President na ata, si Loren Legarda. Pero may ho dyan, abangan nyo sa video natin, may tawag dito, may parang may panganib na parating. May panganib na parating dahil ho dyan sa pagiging Senate President or Madam President ni Loren Legarda na kapalitan natin ni Soto. Hindi ko alam kung anong mismong tawag doon. I-comment nyo na lang dyan kung ano yun. Pero mamaya ho natin i-upload dyan 6 p.m. po. 5:55 p.m. ang upload natin sa pangalawang video. Sana pakishare din po ang mga video natin para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. Samantala, dito muna tayo sa mga susunugin natin. May apoy dyan pero hindi lahat ng inilalagay dito ay sinusunog. Yung mga dapat lang sunugin. Ibig sabihin, pag nakita nyo dyan sila BP Sara at maayos naman yung mga nandyan yung nakalagay dyan, hindi natin yan sinusunog. Baka sabihin nyo, Sir J, ba't pati si BP Sara sinunog mo? Hindi dito. Katulad na lang ito dapat sunugin din talaga to Grabe Piruin mo yan Alam ko po na nakita nyo na to, pero gusto ko lang iupaulit-ulitin sa inyo na ang utang po ng Pilipinas ay 7.71 trillion na. Palakpakan. Palakpakan Okay, basahin natin. Umakyat na sa 17.71 trillion ng kabuuang outstanding debt. Paano ang hirap naman huminga pag binabanggit yun ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2025. Ayon sa Bureau of the Treasury, mas mataas ito ng 1.66 trillion o 10.32% kumpara sa 16.05 trillion na naitala sa pagtatapos ng 2024. Tindi nun. Ikaw din ba nahihiwagaan ka na rin? Nahihiwagaan ka na rin ba kung saan napupunta itong pera na to?
nahihiwagaan ka na rin kung bakit patuloy ang pagtaas ng utang ng Pilipinas. Wala naman na nangyayaring proyekto or wala namang proyekto etong si Marcos Jr. Aban ako. Aban ako. Mahirap yan. Grabe, no? Butang na. Ang ano, alam mo, talagang nasa kanila na yung lahat eh. Ang lakas nilang mangupit, ang lakas nilang magnakaw, ang lakas nilang mangutang, ang lakas nilang humithit, ang lakas nilang magsinungaling, ang lakas nilang mangloko sa taong bayan, lahat na, nasa kanila na. Tanginang yan, parang kinuha na talaga lahat. Wala nang tinirang kasalanan sa iba. Sinalo na ng administrasyong Marcos lahat eh, no? Lupit. Iba din eh. Iba din nangapog nito. Hindi, no? Mas mataas pa. Biruin mo talagang wala. Kaya nga, ulit-ulitin ko sabihin sa inyo na kung sakali man na hindi, pero alam naman na natin na sureball na yan, no? Na dapat lang talaga ay si Vice President or kung sino man sa mga Duterte or sa panig ng mga Duterte ang maging presidente ng Pilipinas dahil malamang sa malamang ngayon pa nga lang nararamdaman na natin what if pa sa pagtatapos ng termino ni Marcos Jr. Nga na. Nga talaga. Nga yan, Beshi. Oo, talagang kailangan natin yung taong magsasalba nito, no? Biruin mo, ito lang kasi paano ko ba nasabing si BP Sara ang pwedeng magsalba ng kautangan na ginawang katarantaduhan ni Marcos Jr. sa Pilipinas? Ang Davao ho, nung panahon hanggang ngayon, ang Davao wala pong kautang-utang. Pero ang Davao po ang isa sa pinakamagandang lugar, pinaka-safe na lugar. Walang nangyayaring baha o walang ghost project, walang substandard na flood control. Pero sila po ay walang utang. Partida po, hindi pa po sila, ginigipit pa po sila sa mga pondo. Pero ang Davao City po ay walang utang. Kaya utang na loob, Marcos Jr., bumaba ka na. Hello? Si Marcos eh. Marcos pag di na kaya, baba na. Pag hindi na kaya, baba na para hindi ka na mahirapan. Masyado ka nang nahihirapan. Oo, masyado ka nang nahihirapan kung saan mo dadalhin yung perang mga pinagnanakaw mong hayop ka. Hayop no? Ang tindi, no? Grabe. Lahat na nasa sa inyo na. Dito naman tayo, botohan naman, botohan. No, eto botohan tayo Ay hindi pala botohan to. Katulonggisan pala. Ano pinagagawa nitong mga to? Tanginang yan, no? Hindi nyo ba alam na kabastusan tong ginawa nyo to? Hindi, ito, i-explain ko sa inyo bakit kabastusan to. Na hindi karapat-dapat nilang suotin yan. I-explain ko, basahin muna natin. De Lima, si Ko, si Elago, Hontiveros nagsuot ng anong tamang pagkabigkas dito? Hihab o hayab. Bilang pakikisa sa mga Muslim. Nakikisa po tayo sa pagdiriwang ng World Hihab Day 2026. Ano man tamang bigkas doon? Basta yun na nga yun, no? So, bakit bastos ang ginawa nila? Nire-respeto nyo. Sige, nandun na tayo sa point na at talagang dapat namang respetuhin yung ng mga kapatid nating mga Muslim. Pero, hindi ba kayo nababastusan sa ginawa nyo dahil yung nag-iisang presidente ng Mindanao pinagtulong-tulungan yung mapalayas dito sa Pilipinas? Sa tingin nyo natutuwa ang mga kapatid nating Muslim na makita nila na nakasuot kayo ng ganyan?
Ang pagkakaalam ko, para lang yan sa mga kapatid nating mga Muslim na ano, at ang nagsusot, hindi ko, wala naman ako nakita na bawal suotin yan ng mga Kristiyano or ng iba't ibang relihiyon. Wala akong nakitang ganun. Pero kung meron man, i-chat nyo dyan kung sino yung mga nanonood dyan ng mga kapatid nating mga Muslim, no? Pero ang pagkakaalam ko lang dyan, yung mga nagsusuot niyan, yung mga ayos na mga tao, hindi yung mga demonyo. Demonyo, mas demonyo. 'Di ba? 'Di ba? Hindi bagay eh. Hindi bagay sa kanila eh. Tawagin natin sila na the poor devils. And the Ma'am Shi de Lima. Tanginan to mga to, patawang ipot ang puta. Kung sa kagustuhan mapansin ng taong bayan kung ano lang pinaggagawa kahit nagmumukha na silang tanga. Oo, bibiruin mo puta, demonyo ka tapos magsusuot ka ng ganyan. Hindi para sa mga demonyo yan, ang pagkakaalam ko dyan. Diba? So dito tayo, botohan tayo. Eto na, Ano na to? Early protects for the 2028 presidency. Ito, botohan daw tayo. Isang like para kay BP Sara. Isang heart para kay Vice Ganda. Isang care para kay Risa Ontiveros. Isang tawa naman para kay Coco Martin. At isang nagulat or shock emoji kay John Vic Remulla. Tanginan to. Tanginan sa apat na yan, wala akong tiwala dyan eh. Si kay Vice Ganda, puro hakdog lang ang alam niyan eh. Si Risa Ontiveros, puta na, panganib ang dadalhin sa Pilipinas dyan. Si Coco Martin, hindi ko siya nakikitaan. Hindi ako basher ni Coco Martin, pero hindi ko siya nakikitaan ng potensyal na mamuno sa bansa natin. At lalong-lalo na tong hinayupak na isa sa mga kupal sa gobyerno na si John Vic Remulla. Hindi pwedeng maging leader ng isang bansa ang isang balimbing. Alam naman na ho natin ang kwento ng mga Remulla, mga balimbing. Diba? Mga balimbing yan eh. Ito naman sunod natin na tawag dito, sunod natin na pagbobotohan. Ito, ang garapata ni Marcos. Bakit buhay pa si Trillanes kahit walang trabaho? Ang gandang tanong nito. Comment nyo dyan ha. Mayaman talaga siya? Bayad siya ni BBM. So dalawa pong answer. Lagay nyo. Yung una po is mayaman talaga siya. Or number 2 ay bayad siya ni BBM. Magandang question and answer to. Ito pa isa. May malupit din dito na mga katanungan. Ito pa isa ha. Yan Sino ang dapat ma-impeach? Si BBM o si BP Sara? Comment nyo na yan dyan. Alam naman na natin ito. Ito yung isa sa mga katunayan or katibayan na talagang deserve ni Marcos Jr. na ma-impeach, no? Deserve niyang ma-impeach dahil sa mga pinaggagawa niyang ito. So, eto pakita ko sa inyo, no? Para talagang maliwanagan kayo na bakit si BBM ang dapat na ma-impeach. So, ito pakita natin niya sa inyo. Ayusin lang natin yung font ng ating Ayan Ang ninaw po niya, no? Tingnan niyo yung mga hinahanap natin. Sa totosin, kulang pa po. Wala pa yung iba dito. Ano pa lang to, siguro 20% ng nakawan na ginagawa nila. Kaya ito yung deserve ni Marcos Jr.
na ma-impeach dahil hindi niya may paliwanag yung 241 billion na insertion in national in 2025 GAA illegal insertion national budget in 2025. Tapos yung 500 billion sa flood control budget, hindi niya rin may paliwanag. 250 billion Maharlika funds, asan na? 129 billion gold reserve sold, asan na? 89 billion PhilHealth funds, sasabi ibabalik daw ang 60 billion, hanggang ngayon nga pa rin. At marami pang iba. Nandiyan ang GSIS, SSS, Land of the Fields Funds, and the VP Funds and Small Town Lottery Prize Fund. Diba? So sino ang dapat iboto natin na ma-impeach? Siyempre walang iba kundi si Marcos Jr. Hanggang ngayon hindi niya may paliwanag to, at ito ay patong-patong na. Hindi lang ito ang hinahanap na sa kanya, ang dami niya. Sobrang dami na. Sobrang panalo na si BBM. Kung ano nga kung may tournament sa pagiging kawatan, ito na yung hari. Hari na to si Marcos Jr. Kaya dapat sinusunog yan. Oo, yan ha. O ito pa isang dapat sunugin. Matapos batikusin si Recto, idineklarang persona non grata si Representative Elisa Lipa, Batangas. Ang lupit. Puta na, ngayon bawal ka na talagang mambatikos. Sa totoosin, napanood ko naman yung ni Eli, ito ni Representative Eli, San Fernando ba apelido nito? Napanood ko naman yung opinion niya. May point naman siya, at may kita naman natin na nagtatanong. Kaso nga, etong si Recto is matindi pa pala to kay Mr. Marcos Jr. Oo, tangina mas kung yung ibang mga kongresista at ibang mga opisyal ng gobyerno ay balat sibuyas, ito ay balat ng ipis. Sobrang nipis 'Di ba? Grabe, no? Tanginang yan. Kapag nasasaktan sila sa mga opinion mo, pag tumatagos sa kanila, talagang may gagawin silang hindi mo aasahan. O katulad dito, pinersona non grata. Tsaka ito bakit hinahayaan na magkaroon ng persona non grata sa kautusan lamang ng isang tao? Diyan ako nagtataka 'Di ba? Yan yung katakataka na bakit bakit kailangan sundin ang kautusan ng isang tao. Alam naman na natin na malakas or lugar ng mga Recto or ng mga nila Vilma Santos na asawa ni Recto ang Batangas. Pero kung iisipin nyo naman hindi naman to katulad ni sino yung bakla na persona non grata? Si Pula Luca Vega ba yun, no? Hindi naman siya katulad nun. Yun, talagang yun. Talagang deserve niya na persona non grata. Pero eto nagbigay lang ng opinion niya Hindi ko to kinakampihan si Eli, binabanatan ko to kasi may video to na pinapalabas si Senator Bato. Binanatan ko to, pero syempre mali siya doon. Pero ngayon natama naman siya. Bakit kailangan siya i-persona non grata? Dahil binatikos lang itong si Recto. Mga kabiyaya, mga banateros, dapat pong dapat po tayong dyan, dapat po tayong dapat po tayong mag-ingat na rito kay Recto. Baka mamaya sumampa to sa isa sa mga mataas na posisyon sa gobyerno katulad ng mga senator. Baka ipanalo nyo pa yan. Tatandaan ho ninyo yung mga pinagagawa nito.
Biruin mo, representative na to, congressman yan. No, isang representative sa isang lugar yan, yung si Eli San Fernando. Pero ganito pa yung ginawa. What if tayo ng mga ordinaryong Pilipino? Kawawa tayo dito. Kawawa tayo dyan. Ihari tayo dyan. Oo, at eto pa, speaking. Eto ito yung sinabi niya, eto. Tama ako, Eli San Fernando. Hindi naman niya mapipigilan yung paglaban at pagsusulong natin ng karapatan ng mga manggagawa at sa kung ano yung tingin natin na tama. Yan po yung komento ni Representative Eli San Fernando doon sa ipinataw sa kanyang persona non grata sa Lipa, Batangas ni Recto. Sino pa bang nagutos? Di si Recto. Paplastikan pa ba tayo dito ngayon? Hayaan mo na, tawag dito, Representative Eli San Fernando, ganyan talaga, tropa kanila Libiste tsaka nila Miao Miao. Alam mo naman, diring-diri sila doon. Ayaw na ayaw nila, di ba? Ayaw na ayaw nilang babatikusin mo sila ng ganyan-ganyan talagang magagalit sila. Ayaw nila ng ganyan na parang babatikusin mo ako. Tropa ko ang presidente. Nako. Iyari ka kagad dyan sa mga yan. Talagang gagawa ng ng hakbang yan. Gagawa ng paraan yan para mabatikos tuloy. Para mapatalsik kayo. Tingnan mo yung ginagawa ngayon kay di ba? Tingnan niyo yung ginagawa ngayon kay sino ba to? Tingnan niyo yung ginagawa ngayon kay Kiko Brasaga at kay Libiste. Diba? So, ganun talaga tropa kanila kaya eto, dito muna tayo. Speaking of Kiko Barsaga, planong pagpapalawig ng suspension ni Congressman Kiko Barsaga ikinondena ni Kong Pulong Duterte. Ang karapatan ni Representative Kiko Barsaga sa malayang pagpapahayag ay kayagang pinoprotektahan ng konstitusyon ang pampolitikang pananalita, lalo na kung ito ay kritikal, matalas o hindi komportable, ay hindi isang krimen or krimeng dapat parusahan sa isang demokratikong lipunan. Sabi ni Congressman Pulong Duterte. Yan. Wala ganun talaga, nasasaktan sila Sabi nila, hindi tayo makakagalaw. Kaya nga yung iba dyan, sa totoo lang yung iba dyan, mas maganda rin siguro na may matitirang tahimik lang muna Para, alam yon yung tipong, para malaman niya kung ano yung ginagawa talaga nung iba dyang mga buhaya sa loob ng House of Representatives. No? Dito kasi kay Kiko Barsaga, naramdaman agad nila na, hindi natin mahahawakan sa leeg tong batang to. Yari tayo dito sa batang to. Mabibisto tayo dito. Hindi natin to katulad, hindi to kawatan katulad natin. No? Hindi to kawatan tulad natin katulad nito. Speaking of kawatan, ay hindi pa pala to. Tsaka na natin pala to pag-usapan, Nasaan na yan isa pa. Meron dito. Yan, ito. Ito. Sabi niya, Dear Congressman, so bawal magmiyaw-miyaw, pero pwedeng magnakaw. Kirahula ka, Sir Greco Belli ka. So ganyan na pala ngayon, Bawal na magmiyaw-miyaw,
Pwede lang, pero unlimited ka magnakaw. Ang galing. Ganyan na pala ngayon ng kalakaran nila. Ang galing ni ni Sir Greg. Napatawa mo ako dito, Sir Greco Bellica. Kaya okay lang, bawal mag-meow-meow, pero okay lang magnakaw. Ang lupit. Tindi no? Gravity. Oo, gravity yung tangina. Yung alam mo yun na napakababang dahilan, no? Pero dahil nga ikaw ay kalaban nila, kaya ikaw talagang tatrabawi nila. Lupit. Ang tindi. Oo, talagang malupit to. Kakaiba. Eto pa. Eto na, muling Representative Kiko Barsaga muling sinuspindi ng kamera. Sa botong 238, ang tutol ay 10 lamang at 9 abstentions. Pinatawan si Barsaga ng 60 araw na suspension sa session ng kamera nitong Miyerkules, Pebrero 4. So kahapon, oo nga, kahapon nga. Talagang init na init sila kay kay Congressman na Kiko Barsaga, no? Oo, talagang talagang gigil na gigil no? Talagang pinanggigilan nila tong batang to. Dito tayo. Eto, maiba naman. Ito po ay hindi kidnapping. This is ano to? Sino nagsasalita? Si si Kokey? Iintindi niya si Kokey? Wala, na yan si tawag dito? Si Kokey, wala na yan Oo, hindi ko na pinag-iintindihan si Kokey. Dawa ng tanginang yan pinagsasabi niya, Internal Criminal Court. Hindi daw kidnapping yun. Anong tawag mo doon? Hostage. Tanga yarn? Pangit na tanga pa? Ano ba yan? Akala ko ba nakagraduate sa Harvard to? Sabi nila graduate daw ng Harvard to, no? Si Terry Redon. Akala ko si Kokey. Akala ko to. Pero siya ay Bicol Bicol pala to. Tiga Bicol din. So siya na lang pala natitira at ang sumisip-sip kay Marcos, no? So parang nilaglag niya na rin pala si Saldico. Hindi mo pagkakatiwalaan pala to. Mahirap pagkatiwalaan tong taong to. Tong si na to. Dito tayo. Eto pa. Eto na. Representative Joel Chihuahua. Hindi matanggap ang naging desisyon ng Korte Suprema sa pagbasura ng impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. Sige lang, mag-iyakan kayo. Oo. Mag-iyakan kayo na mag-iyakan. Okay lang yan. Tawag dito. Alam naman na namin na talagang mag-iiyakan kayo dahil nga excuse me, nabahing lang ako. Alam ko naman na talagang hindi nyo gusto yan. Ang nakakatawa lang dito, putang ina, naging congressman ka lang, feeling mo dapat ka nang paniwala sa Supreme Court. Ang laking kabobohan nun. Diba? Sobrang laking kabubuhan nun nung mga ganong pahayag ng mga ganyang pahayag ng mga ibang mga congressman na parang, oy, ako paniwalaan nyo, yung Supreme Court, huwag nyo paniwalaan yan. Mas malalim ang alam ko dyan kaysa sa Supreme Court. Yan, tingnan mo si Soto ngayon, di ba? Nagmumukha siyang tanga. Awawa si Tito Sin din ngayon Totoo sin lang naawa ko Tito Sin. Hindi ko talaga rin alam kung anong dahilan. Bakit siya, alam mo yun,
Bakit siya no? Bakit siya nagkaganyan ngayon? No? Hindi kaya may iniingatan din si Tito Soto, kaya bakit niya sinusunod yung mga taong nasa likod niya? Hindi natin alam. Eto, bago tayo mapunta dun sa reveal ni Vice President Sara Duterte, panoorin po muna natin tong PBBM impeachment complaint mas matimbang versus reklamo kay Vice President. Yan, by Attorney Garcia. Panoorin po natin. Committee nila para sa pag-impeach kay Vice President yung Confidential Intelligence Fund. Di sige, you go ahead, good luck. Pero i-compare ninyo yung gravity nung offenses na alleged to have been committed by the President compared doon sa kay Vice President, ang layo. Ang layo. You know, you have a budget from the beginning, from 2023 to 2026 that is unconstitutional. Malabo. Good and bad. Bakit po? Hindi ko maintindihan dahil bakit napakaaga ng kanilang... Anyway, that's good. That they filed early dahil ang linaw-linaw ng sinabi ng Korte Suprema na in this case, no, doon sa case ng Duterte versus House of Representatives, the 3 impeachment complaints were properly endorsed within the 10 session day constitutional requirement. However, the 3 impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on February 5. Very clear. Therefore, no new, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026. Yon. So, tingin po ninyo mali na naman yung filing, attorney. Masyado excited? Oo. Pares ata kami ni Sir MJ na pause. That is barred. Ngayon, if they have a different reading, di okay lang. Sila kanila naman diskarte yan eh. So, ayaan na natin sila doon dahil hindi lamang minsan binanggit ng Korte Suprema yung hindi pwedeng bago earlier than February 6. So February 7 pwede. Pwede na. Pero yung diskarte nila, di okay lang. Maunawaan lang nila at maunawaan din ang ating mga taga-subaybay, na yung Constitution natin. You read our Constitution according to the text. That's how it is written, di ba? You also read it, yung mga abogado, you read it according to the rules of statutory construction and interpretation, mga ganon. And more importantly, yung decisions ng Supreme Court, it becomes part of the law of the land, it becomes part of the Constitution. So merong decision yung Supreme Court diyan sa Duterte versus House of Representatives, it has become part of the constitutional provision doon sa Article 11 ng ating 1987 Constitution and therefore should be interpreted in accordance with this ruling. Maraming magandang sinabi ang Korte Suprema doon sa paano natin dapat i-treat yung impeachment, paano natin dapat i-proceed and how it should be handled dapat ng partisan, things like that. Yung ganon. So, diskarte nila yan. Kung yun ang kanilang base, yun ang kanilang interpretation, di okay lang. Natutuwa si Atty. Torian yan, pagkada niya. Opo, pero di ba attorney, hindi pa naman nagkakaroon ng initiation, na-file lang, wala pang balita kung na-refer na ito sa Committee on Justice, yung pong reklamo laban kay VP Sara. Okay. Well, hindi pa nga na-initiate pero na-file na nila. It will follow as a matter of course kasi ang sinasabi ng Constitution is that it should be immediately referred to the Speaker who shall include it in the order of business within 10 session days. Diba? So, tuloy-tuloy yun eh. Wala silang discretion na
kung kailan yan magsisimula, yung mga bilang ng araw na yan, wala rin silang discretion kung kailan yan matatapos. Basta sunod-sunod yung sequence, it's in accordance with law. So, yun yung kanilang susundin. Opo, sir, ano po ang tingin ninyo kanina ay hindi po muna nag-decide no yung Committee on Justice sa sufficiency in substance ng reklamo laban kay President Marcos naman. Pero maraming congressman kanina ang nag-point out na talagang mahina yung De Jesus complaint. Anong masasabi niyo, sir? Ganito yun eh. Yung initiation kasi unang-una muna is before you are able to take action, initiate on the complaints that have been filed. Kailangan meron kang dalawang pagbabasihan ng iyong aksyon. No? Kasi sa Article 11, Section 3 sa Paragraph A, kailangan yung House of Representatives ay minamanduhan. Kailangan mag-promulgate sila ng kanilang rules on that para it is to effectively carry out the objectives of the constitutional provision. So, bali, ang totoo is that the authority of the House of Representatives to initiate an impeachment proceeding is based on two foremost and fundamental document. That is the Constitution and the House Rules. Okay, so wala silang House Rules ng 20th Congress. Meron sila, ginamit na yun sa 19th Congress. Ang sabi ng Supreme Court, doon sa kaso ng Duterte, effective yung House Rules ng 19th Congress because meron mga binago. For example, yung verification, hindi nasunod. Yung initiation, binago nila yung ibig. So they really have to change this. Hindi pwedeng mauna yung initiation. Guys, ito panoorin natin to. Yung interview sa attorney ni BP Sara Duterte para mas lubos nating maunawaan. Mary Grace Piatos, may binanggit ba kayong ganon? Ano ho ba ang tumpak na inyong pagkakasabi? Magandang hapon po sa inyo. Si Henry Yan, Uy at si Karen Uy. maganda to. Hapon po, attorney. Hi, magandang hapon din po, Sir Henry at Ma'am Karen. Salamat po sa invitasyon. Opo, kami napatawag sa inyo sapagkat may lumabas nga pong mga bali-balita na tila ho ang tema ay handa kayong iharap daw yung Mary Grace Piatos. May binanggit ba kayong ganon? Ano ho ba ang tumpak na inyong pagkakasabi? Nako! Ay, mukhang na-misconstrue lang po. No? Salamat po sa opportunity para din malinawan ng ating mga kababayan. Wala naman po sinasabing ganon. Ang sinasabi po natin ay handa nating harapin lahat ng aligasyon. Ina rin yung mga... Iyaharap si Mary Grace Piatos. Di ba dati bali-balita, di ba si Lisa Araneta Marcos daw yan si Mary Grace Piatos. Di ba? Di ba si Lisa Araneta Marcos daw yang si Mary Grace Piatos? Ewan ko lang, correct me dyan sa comment section kung hindi ba ako nagkakamali, pero parang yun yung parang narinig ko na yan. Oo, parang yan, alam mo yun, parang may napanood akong balita na may nagsabing si Mary Grace Piatos daw ay si Lisa Araneta Marcos. At ayan, okay, wait. Oo, kasi may sinabi dati si BP Sara na may voice call. Hindi ko alam kung voice call, voice message, or video call. Etong si Lisa Araneta Marcos kay BP Sara na na tawag dito may pinapakiusap mapatungkol, hindi ko alam, basta parang may inilalapit si Lisa Araneta Marcos kay Vice President Sara Duterte. Sa totoosin nga yun, eto nga nagkamali ako ng pinilay kanina kasi dito sa doon kanina ginugurgur tayo doon
Doon sa channel na yon kasi kalaban natin yun. Kaya dito tayo. Dito kahit papano, alam naman din natin na ano rin etong network na to. Pero kahit papano ay goods naman. So dito. Well, it was, Ito latest kasi. To Ito be yung pinaka-latest interview eh. and frank, it was very difficult because you were attending all these hearings, no? And then you yourself were being asked certain things and questioned and investigated on certain things, and then you come out and say things in the media. You know, the dynamics were a bit quite. It's very difficult for me to say exactly what I needed to say as a spokesperson and also respond in the House. Because syempre, alam mong, mas gusto kong sagutin na lang yung mga tanong ng mga congressmen right there. And then I didn't want to have to amplify what I just said right after, no? Parang I'm trying Pakinggan to natin defend to na myself maigi. even outside the forum. So I felt that I wouldn't be doing justice to the job. So nag-usap naman kami. This is something, kaya nga parati kong sinasabi it was a mutual decision because pinag-usapan naman namin ng maayos yan. And she also saw that she needed probably a spokesperson who could speak that was not too close to the issues at hand. And who did that end up to be? For a long Sorry, time, hindi ko na wala eh. maalala. For a long time, hindi yata nagkaroon ng spokesperson Yeah. ng OVP at that time. And then, I think recently, they had someone else come in, si Attorney Castello, but only to Oh, that's speak on right. OVP matters. Right. But just on the office. Yeah, kasi kahit ako, yes, I spoke to Attorney Castello also, pero ikaw talaga yung tinatawagan namin, kinukulit namin on. All right. So, what exactly is your role now? Right now, I'm not. It's good that you asked that question because I think some people are still quite confused. No, so I'm no longer part of the OVP. I'm no longer in government service. But even when I was in OVP, it was really on a consultancy basis only. I was not part of OVP per se. And right now, I'm back in private practice, and I'm just really one of her lawyers dito sa defense team. I have been for a while already. Since when? Magaling din tong I have attorney been na her to eh. lawyer kahit nung wala pang impeachment right after I left DepEd. So she Pag-alis engaged mo me ng as private DepEd, wala pang counsel. impeachment nun? Wala pa. I see. Wala pa. Umalis kasi ako sa DepEd, that was July 2024 eh. Okay. So wala pang impeachment noon. Impeachment only came in. December. The first complaint was filed December 2024. December 2, and then all the way till February, yun nga Hanggang nangyari. 2025. So, So I was pag-alis her mo ng private July, counsel. the Vice President kept you as her lawyer? Private, on the private side, no? So just on her other affairs, but not really on government operations anymore. So, and then I was also spokesperson at that time in OVP, but again, it was just a consultancy contract. So it appears you seem to have a good relationship with the Vice President. I'd like to say that, yes. I mean, I've been known to work with her since 2022, so I've also known the person herself. So, and you know, it's been a good ride. Okay, all right. So so Attorney Poa now is one of the lawyers. How many firms are representing the Vice President in this impeachment complaint? Well, there's the big firm, which is of course Fortune Nervasa and Salazar FNS Law. No? That's headed by Attorney Siegfried Fortune, Attorney Audrey Nervasa, and Attorney Sheila Sison, who is really the senior partner in charge here. As well as we're also working with other lawyers outside Fortune Nervasa, which is of course myself. I have my own little law firm also in Makati. And we also have Attorney Mark Vinluan and Attorney Ralph Bodota. So that has always been the team since day one, and nothing has changed. It's So still you the mean same team. since 2025? Since 2025, Since late yes. 2024 going into 2025. Oo, Kayo but- rin talaga. Kami na talaga, but actually, and this has been said by the Vice President even in interviews, no? 2023 pa lang the defense team was already being formed. Kasi back in 2023, marami ng mga groups, through interviews, lumalabas na may mga planong mag-file ng impeachment. So at that time, she was really preparing already, and so she already sat down with me. We sat down with Attorney Fortune and others, and the team was already being formed actually late 2023, if I'm not mistaken. Are you really readying yourself more this time around than the one last year? To be honest, the same. It's the same. Last year, even if we filed the petition before the Supreme Court, as you know, we were also preparing na talaga for trial. So, if you ask me, I'll be very frank with you, there's really no difference. The thing is,
At least with this year, we already started last year. We never stopped. Even when the favorable decision, at least favorable for the Vice President, came out and the motion for reconsideration was filed by the House and it was pending, we never stopped preparing. We still met regularly. We still collaborated Why? with each other. Why? What is new? What is something to prepare for upon waiting for the decision of the Supreme Court on the motion for reconsideration? Kasi July yung kanilang Yan, magandang decision, tanong yan. and then January 2026 yung kanilang second decision, well, their Because- decision on the motion or MR. Because to be frank, whatever happened, we knew there would be a second round of impeachment complaints. The Vice President always told us that hindi pa tapos ang laban. Kahit manalo tayo sa Supreme Court ngayon, next year meron na naman yan. And true enough, diba? So that's why when the impeachment complaints were filed last Monday, if you remember, we came out with a statement saying exactly that it did not come as a surprise. To the Vice President. We knew it was going to happen regardless. And of course, I can't say we're not happy with the Supreme Court resolution on the motion for reconsideration. At least our theory was proven correct, but that doesn't mean it all ends there. Yeah, because ang sabi niyo po, the House violated the one-year bar rule. Yes. I'm trying to simplify it. Yes. Di ba? Yun lang naman talaga yun eh. Sabi ng House, hindi totoo yan. We did not violate. Guys, papakita ko sa inyo yung mamaya yung maaaring mga ilabas ni VP Sara Duterte sa impeachment trial. Pinapanood ko lang to para malaman din natin kung ano yung preparasyon na ginagawa ng Office of the Vice President sa mga isyong kinakaharap nila. Violate the one-year bar rule, but the Supreme Court already ruled. Yes, You did. exactly. They did. The second one, of course, is the question on what will happen if matuloy po ito. So let's just quickly talk about the impeachment complaint that was filed against the Vice President. There's really an issue here. I had Kiko Aquino D yesterday of Tindig Pilipinas. I asked him. They filed Feb 2. Feb 2, thank you, Feb 2, when everyone, all of us knew, at least from the July 2025 decision, that the reckoning date was Feb 6. Kumbaga, the earliest impeachment complaint that can be filed against the Vice President is going to be Feb 6, this coming Feb 6. It is Friday. Feb 4 now, Yeah, dapat sa Friday. Pero nauna po sila eh. Ano ho ang inyong naging tugon doon sa pag-file? I mean, were you honestly just thinking that, here we go again, this is going to be violative of the Constitution? Well, to be honest, we did expect they would file Feb 2, although we already You heard. did? We did not Did expect that they would file Feb 2 already, but we already, heard some things the night before. As you know, it's a small circle, so we've heard some things the night before that there might be groups filing the day after, which was a Monday. But I think I've listened to the explanation given, if I'm not mistaken, by Attorney Colmenares at least, immediately after the filing, that they felt that the deadline or the judicial deadline given, which was nothing before Feb 6, was sort of changed or revised because of the resolution to the motion for reconsideration. Dahil doon, and that was always our theory naman, is napag-usapan yung definition ng session days. And kung dati, kasi just for everyone to understand, Yes, please. diba? Attorney, go ahead. Ang session day is yung legislative day, at least yung interpretation, na from call to order to adjournment, it doesn't mean one calendar day. It could last 2 days, 3 days. Actually, dun sa mga budget hearings, nangyayari yan, di ba? But our theory before, when we filed the SC petition, was that a session day is equivalent to one calendar day wherein a session was in fact held. Because sa tingin namin, sa pananaw namin, when the framers of the Constitution actually wrote that provision, they weren't thinking of yung legislative day na pwedeng call to order ka and adjourn ka pero 3-4 na araw na yung lumipas. Because obviously, if impeachment ang pinag-uusapan, expediency is key, di ba? Kailangan, kung sa tingin mo may katiwalian at mataas yung opisyal, impeachable officer, dapat may timeline na ma-actionan yung impeachment complaint. That's why under the Constitution, they have 10 days Talino from nitong receipt of the attorney na to. complaint to
table it or include it in the order of business, 10 session days, Right. right? And then 3 session days after that to refer it. to the appropriate So committee. that was our theory, and because that was upheld during the resolution to the MR, they felt that if I may be wrong, but this was what I heard from Yeah. Attorney Colmenares, that then if you take it that way, then If it you would have take to mean expired this session days January equals 14. calendar days, Oo, yes. na-trigger na by January 14, I think, no, yung 1-year bar kasi hindi na aksyonan by January 14 yung 10 session days. So dapat by January 16 pwede na. That's their point. Of course, that's their position. Kami, to be honest, pinag-usapan din namin, di ba? Siyempre. Imposible naman sabihin ko sa inyo, ma'am, na we did not discuss Yeah. that in the team. But as I've said in previous interviews, Tama naman, tama. we would like to reserve commenting first. and Talino giving our nito. position on the matter. I saw one interview of yours, but it just makes sense, basically, that if you already questioned way back the session days with how the House defined it and how the legal team of the Vice President defines it under the Constitution, which actually wasn't really clear, why would you not even, I mean, I think it's almost automatic that you would question this because, let me read this, in the July 2025 decision, the 3 impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on Feb 4, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than Feb 6, 2025. 2026 rather. That's, I'm sure, pretty much the wording during the July 25 Yes, that's true. decision. That's correct. Doon po kasi sa MR, doon sa decision nila on the motion for reconsideration, I'll be honest, I'll be frank also, just trying to look for it. Inulit ba yung July no earlier than Feb 6? I didn't see it. Wala. And I also didn't see any reckoning, anything that refers to a reckoning date, whether it's February 6 or January 15. Wala Exactly. po. Kayo Exactly. din ho ba? Kasi Wala. ang haba talaga nung decision. Hinanap ko rin yun, if there were changes. Siyempre, nung we were discussing this amongst the team, tinignan din namin, not just me, but even my co-counsels, tinignan namin. Komportable, yan, no? Yes, doon sa tama po kayo. Ano, tawag dito, itong si attorney Mike Pua, ano, yung counsel for Vice President Sara Duterte, ano siya, kalmado lang, no? Yan yung mga dapat katakutan, yung mga ganyang, kalmado lang. Say for the sake of argument, so Feb 2, Feb 3, Feb 4, sabihin po natin kahit mag Feb 4, Feb 5 pa sila na session days, which normally isn't the usual case. Kahit next week, pasok pa rin po dun sa within 10 10 session days. So marami pang pwedeng mangyari, to be honest. That's why we're monitoring the developments muna and we're not commenting yet. We want to see how the Galing. House will act on these complaints. And then thereafter, perhaps pag mas klaro na yung sitwasyon, maybe dyan na kami magsalita on our position. Kasi what are the possibilities? The possibility obviously will be another impeachment complaint that will be filed on Feb 6. Could be. That's Diba? we're not discounting that, Of course. definitely. Because especially if the Supreme Court said reckoning date is Feb 6, sabihin lang po natin, for the sake of argument, yung dalawang impeachment complaint, Makabayan and Tindig, Opo. sabihin violative. Questionin niyo po. Ako na po magsasabi. You question it before the Supreme Court. The Supreme Court, no, reckoning date is Feb 6. But somebody files on Feb 6, that will be taken up by the House Exactly. Justice Committee. Could be the same. That's why to us there's no point commenting on it at the moment. Let's just look at the developments. Okay. We also don't want to telegraph our position because we also don't course. want to end up helping those, Yeah. to That's why I'm if we saying, ako find na, out. kasi that would be the normal course of action, me as a non-lawyer. And the next one also, Attorney Poa, would be Congressman Luisa sought clarification, di ho ba? From the Supreme Court. Ano ko yun, narinig ko yun sa isang, I think she was interviewed and she did say that even she herself, no, hindi niya alam ano ba talaga dapat dito. And she said that she thinks there's a need to seek clarification. Now, whether or not there was a formal motion filed before the Supreme Court asking for clarification, I do not have personal knowledge on that at this point. Hindi ko alam kung merong ang na-file. All right. So, we're gonna talk about the charge. So yan, no, balikan na natin to. Etong kanina, ayan, yung sinabi ni attorney Michael Pua.
Oh, may kinausap lang saglit. Dito kasi sabi niya, Mary Grace Piatos ilalantad ni BP Sara sa impeachment trial. Nako. Dito sa impeachment, kung ito man ang tamang venue, siguro ilalantad na natin kung ano, and we're being preparing for that din naman po as part of the defense team. Grabe to. Matindi to, guys. Ang daming kakabahan dito. Oo, ito gusto nyo, ha, sabi ni BP Sara. Ito ang gusto nyong laban. Pagbibigyan ko kayo. Puta na, kabang-abang to. Kahit ako parang di ako makapag-antay na magkaroon ng impeachment trial at tumarap si BP Sara doon at ilabas yung mga natitira pang ebidensya na hawak ni Vice President Sara Duterte at sino nga ba talaga si Mary Grace Piatos. Uhuy! Oo, ang tindi nito, no? Tangina, grabe to. Parang di ako makapag-antay dito, ah. Di ba kanina kagaya na sinabi natin parang si Lisa Araneta Marcos to. Pero alam natin na may iba pa kasi maraming sinabi si BP Sara dati, di ba? Yung hawak niyang video kay Martin Romualdez at kay Saldico, hawak niyang video kay Lisa Araneta Marcos, kay Marcos Jr. Marami siyang ebidensya kaso hindi niya nilalabas kasi nga hindi pa siguro napapanood. Pero kung yung impeachment trial na magaganap, ay baka dyan na ilabas yun. Kabahan na kayong mga So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo dito sa mga napag-usapan natin na maaaring ilabas ni Vice President Sara Duterte sa oras ng impeachment trial laban sa kanya. So ano pong may kukomento nyo, i-comment nyo lang dyan sa baba at ating babasahin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo.